Sa tahanan ng mga patay sila nabubuhay. Ang mga parents ko kasi, dito na sila nagtatrabaho, sir. Siguro nakamulatan ko na yung gawain dito sa loob ng Manila Memorial Park. Ika-7 anibersaryo ng pagpanaw ng ating kasangga, muli nating gunitain. Ngayong umagang ito, magkakaroon tayo ng konting gift giving. Ang aming pamamahagi ng mga bags para doon sa mga kids. May kasamang gamit doon sa loob. Si Tita Esther Langit ay nagsama pa ng bigas doon sa loob. Bagay natin paggunita sa ating kasanggang si Esther Langit ang pagmatuloy ng kanyang advokasya na makatulong sa mga nangangailangan. Ito po si Paride. Ang mga tagapangalaga ng mga puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay ang ating bibigyang kalinga. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga mo, Langit. Namana pa ni Cleope sa kanyang mga magulang ang pagiging caretaker ng mga puntod sa Manila Memorial Park. Parang sariling bahay kung ituring ni Cleofe ang 50 puntod na kanyang inaalagaan. Lilinisin po ang nicho. Opo. Gugupitan po ang damo, didiligan po kung kakailangan diligan. Ano po ang pag-aalaga ng bilang isang caretaker. Ang paglilinis mo sa loob ng pamamahay, ganun din po ang ginagawa mo dito bilang caretaker po sa Manila Memorial Park. Dalaga si Cleofe, subalit 4 ang kanyang pinag-aaral na pamangkin sa itinuturing niyang mga anak. Bali 4 po sila. Yung pinakapanganay po na po ngayon, 3rd year college na po ng nursing. Tapos yung 1st year college din po, magte-teacher po yung isa. Bali yung pinakapangatlo po grade 1 siya. Tsaka ito po ngayon siya. Lahat po ito pinag-aral niyo? Opo, yung bali ho, mga yun ko kasi mga anak ko ng kapatid ko. Bali talaga pong, ako po yung talagang tumutulong. Hindi naman po totally, sir, ako. Siyempre parang gabay lang, pero totoong alaga ko po sila. Pinagkakasya ng mga caretakers sa Manila Memorial Park ang 500 pisong kita kada puntod para sa pang-araw-araw nila at pagtaguyod na rin sa pag-aaral na kanilang mga anak. May pa lang po, nagtatabi na po kami paunti-unti. Tapos, pag yung kulang po sa June, tumatawag po kami sa mga amo namin. Humihingi po kami kung pwede kaming makakuha ng pandagdag. Nagbibigay naman po sila kasi yung mga amo naman po, pagdating po sa pag-aaral ng mga bata, talaga pong hindi sila tumatanggi. Natulong po talaga sila. Tulad din ni Cleope, naman na lamang din ni Mang Arnel at ang kanyang asawa ang pagiging caretaker sa Manila Memorial Park. Ngunit kahit na 2 na sila nagtatrabaho, ay hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Ngayon po nalalapit na ang pasukan. Paano yung mga gastusin niyo sa pag-aaral ng mga bata? Uutang muna kami sa iba. Pag may dalaw, babayaran namin. Kaya naman para sa kanila, malaking bagay ang pinamamahaging school supplies ng Kasanggabo Langit Foundation tuwing pasukan. Malaking bagay po yun. Kasi po, ang isang estudyante po ngayon po, pagbibili ka po, kulang-kulang ho 1,000, ganun po. Kaya kung yung may bibigay ho kayo, malaking bagay na po yun para sa akin po. Sa muling pagbabalik ng Kasanggabo Langit, sama-sama nating isulong ang advokasya ng ating kasangga sa langit na si Esther Langit para sa mga nangangailangan. Sila ay nagpunta noong 2005 matutulungan kung paano ang klaseng gamot ang dapat ibigay. Hindi nila alam na sila rin pala ay magkakasakit noong sakit na meron na yung mga bata. Kasangga mo ang langit.
7 taon na rin na mayapa ang ating kasanggang si Rister. Ngunit nananatiling buhay ang kanyang advokasya na makatulong sa mga nangangailangan. It is of certain faith that you Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Nakilala natin ang ating kasanggang si Rister sa kanyang adhikain na makatulong mula sa mga batang may sakit o mga hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Ipakikilala ko muna sa inyo ngayon ang anak mismo ni Kuya Rister na walang iba kundi si Francis. Si Francis ay napapakinggan ninyo sa radyo, sa TWIC, siya ang batang-batang reporter na nagdi-describe ng mga traffic at saka ng weather report pagka umaga. Ito po ang death anniversary po ng tatay ko. At sana yung mga school supplies nito ay makatutulong sa iyo. At masaya-masayang ko na makakabigay ako sa inyo. Malapit ako sa paanan ng pangalawang bundok. Ang pinakahuli niyang lakad ay ang pagtungo niya sa Singnapan, Palawan para tuklasin ang sanhi ng pagkamatay ng mga tinaguriang taong bato. Pero ito rin ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sila ay nagpunta noong 2005. Magtutulungan kung paano anong klaseng gamot ang dapat ibigay. Hindi nila alam na sila rin pala ay magkakasakit noong sakit na meron na yung mga bata. Yung tinatawag na malaria. Ito malaria nito, kahawig din nung ilang mga lamok na kumakagat sa atin dito sa Metro Manila. Pero hindi sa kanyang pagpanaw natatapos ang mga adhikain ni Rister. Nung nabubuhay pa kasi siya, talagang pagtulong na sa kapwa ang kanyang ninanais na gawin. Kaya hanggang ngayon, pinagpapatuloy namin ang kanyang nasimulan, itong Kasanggamuang Langit Foundation, para mabigay ng tulong sa mga kababayan natin mas nangangailangan. Minsan, tila walang biyayang dumarating at hindi naririnig ang magdamag mong panalangin. Naisip mo na bang hindi ka nag-iisa? Ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Para po sa akin, maraming salamat po kay Mr. Langit sa binigay niyang tulong kahit papaano. Sa mapag-aral ng mga anak ko, kahit sa kunting bagay, malaki na po sa akin yon. Malapit nang sumuko, higpitan pa ang kapit. Sa bawat pagsubok, may ginhawang kapalit. Minsa'y naaantala, ngunit tiyak na darating. Kaya magtiwala ka, sandal ka lang sa akin. Salamat po sa binigay niyo kahit papaano. Hindi niyo ipinagkait sa bilang mahirap sa amin. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kaya malaking tulong po ito sa amin at makapag-aral sila na maayos. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Maraming salamat po sa Kasanggamuang Langit Foundation. Sa ano mang laban! Kasangga mo ang langit.